Ang pinagsisisihan si Isa Ramon Villafuerte. Bilang pulis sa Maynila, sanay na siya sa putok ng baril, habulan sa eskinita, at mga bangkay sa madidilim na sulok ng lungsod. Para sa kanya, trabaho lang ang lahat. Minsan, kailangan mong maruming ang mga kamay para mapanatili ang kaayusan. At noong gabing iyon, inakala niyang isa lang sa maraming krimen na hindi pagbabayaran ang ginawa niya. Mali siya. Noong isang linggo, binaril niya si Victor Torek Salcedo, isang durugistang matagal na niyang gustong tapusin. Isang sagabal. Isang basurang dapat mawala. Natagpuan ang bangkay nito sa isang abandonadong lote, nakalublob sa kanal, bulok at nilalamon ng daga. Walang naghanap sa kanya, walang nagluksa. Isang problema lang ang nawala sa Maynila. Pero ngayong gabi, isang linggo matapos siyang patayin bumalik siya. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng tunog. Plak! 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 Tunog ng mga basang yapak sa sahig. 2:00 ng madaling araw, nagising si Ramon sa kanyang maliit na apartment sa Tondo. Dumadagundong ang ulan sa bubong, malakas ang hangin, at walang ibang tunog maliban sa mga hakbang. Plak! 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 Nagbukas siya ng ilaw at bumangon. Walang tao. Ang sahig ay may mga bakas ng tubig, mga yapak na galing sa pintuan papunta sa loob ng kanyang kwarto. Naramdaman niya ang biglang paglamig ng hangin. Napakuyom siya ng kamao. Putangina! Sinong nagbibiro? Walang sumagot. Kinuha niya ang kanyang baril sa mesa, iniikot ang bahay, sinisilip ang bawat sulok. Wala. Pero hindi pa rin nawawala ang pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Nang bumalik siya sa kwarto, napansin niyang basa ang kanyang kama. Hindi ulan. Hindi pawis. Amoy kanal. Amoy bulok. Napaatras siya. At noon niya narinig ang isang bulong. Ramon ni. Pilit niyang hinanap ang pinagmulan ng tinig. Pero nang tumingin siya sa salamin sa dulo ng kwarto, doon niya nakita siya. Si Victor Torek. O kung ano na lang ang natira sa kanya. Ang kanyang balat ay durog at kulay uling, parang nilamon ng apoy. Ang kanyang mga mata ay puti, walang itim, walang buhay. Ang kanyang bibig ay puno ng bulok ng ngipin, nakangisi, pero puno ng galit. At ang kanyang kamay mahaba, payat, puno ng kupas na laman na parang pilit na pinipigil ang pagkabulok. Plak! 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 Dahan-dahan siyang lumapit. Torek, anong gusto mo? Nanginginig ang kamay ni Ramon habang itinutok ang baril. Ikaw. Isang iglap lang at naglaho ang nilalang. At bago pa siya makagalaw, isang malamig na kamay ang biglang lumapat sa kanyang batok. Balik na ako. Napasigaw si Ramon. Pinaputukan niya ang hangin, patuloy na pinindot ang gatilyo kahit wala na siyang bala. Nanginginig siyang bumagsak sa sahig. Tahimik. Walang tao. Pero ang paligid ay amoy bulok na laman. Kinabukasan, natagpuan siyang patay sa kanyang apartment, nakadilat, nakanganga, at ang katawan tuyong-tuyo, parang nilamon ng lupa. Sa kanyang dingding, may isang mensahe, nakasulat sa putik at dugo. Balik. At mula noon, tuwing umuulan ng malakas sa Maynila, may mga nagkukwento ng isang pulis na lumalakad sa eskinita basa, amoy kanal, at humahanap ng bagong biktima. Balik. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento.